So ito yung mga wiring na nagbuhol-buhol dito. Ang pinuntahan po ng ating butihing Mayor Isko Moreno. Ay, grabe. Ang dami pala, oh. Sorry. Ayan, pakita ko po lang sa inyo ang mga wiring na nagbuhol-buhol dito sa may Ong Penyochenko. July 9, 2025. Ito po ang ating update. Binisita po ng ating Mayor Isko Moreno itong nagkabuhol-buhol na wire. Tara, putulin natin. Meron naman ako sa akin. Uy, ano? Maganda view dito. Dapat ang makrolya yung gumaganyan. Bukas ulit. Hindi magandang dapat nakikita niyo yung wiring pag kumuha kayo ng picture. Thank you, Senator. Sige lang din. Sino in charge? Gaano karami ang natagal dito? Sino pinaka-senior ninyo? Sino pinaka-senior? Gaano karami ang natagal dito? I-report sa iyo kung gaano karaming natagal. Thank you. Thank you. Pakisama sa team. Boss, kasama naman po namin kapausap na po ng Analco. Marami na po tayo na wires dito. Actually, simula tayo sa CCTV sa Pilipinas. Sila po si direct sa amin, sa Analco. At nakakagawa tayo ng around 2,000 kilograms plus packing simula na 2,000 kilograms, 2 million kilos. Yes, po. 2 million kilos. So hanggang ano lang po Kasi lahat ng tasyon nyo ng araw, tinitira ko rin. Tuloy-tuloy pa rin naman tayo. At may mga nagkulayan pa tayo mga lugar po. Kung mamunta din po ng Meralco, kasama po natin. Thank you naman. Oh yeah, meron ba kayong ito sila? Oy, good to see you again. Lila sir, I'm excited. Oh, sige lang, sige lang. Okay ka lang yan. Sali ka pa ng ano? Ay ba naka-duty ro?
Okay to. Palit ang mga mic nyo. May galing na karami, yung mga natanggal na mga wire. Well, based nga sa ginagawa na Meralco o yung blight operation na ito, the private sector through Meralco and the local government unit, City of Manila, is now heeding the call of our constituents in as much as we can to clear up weight sa mga poste namin. At saka yung madalas makikita mo yan sa commentaries, no, yung spaghetti wire. With this effort headed by Meralco, the least thing that we can do is to be grateful to Meralco na at least may nakikinig sa amin at may tumutugon sa panawagan at request ng taong bayan. Kaya kahit paano, you know, that's 2 million kilos of unnecessary, unutilized and unusable wires. Malaking bagay yun. Hindi kaila sa inyo, a few months ago, I think it was fully televised and covered na may tumumba rito dyan sa Codley. Ano yan? Maswerte na maswerte tayo, walang buhay na disgrasya. And with the effort of Meralco and your city government at ang mga barangay, hindi man natin maperfecto, pero sigurado ako mababawasan na yung probability na may tumumba ulit na poste. In fact, may isang netizen kahapon pinoward sa akin yung pictures somewhere in Haboneros, and we'll visit that also. So pag nagtulong-tulong talaga ang private sector at gobyerno, inch by inch, meters by meters, and before we know it, we've achieved several miles of, you know, making the city of Manila pleasant, maliwalas at panatag na pamumuhay. So we're very happy to the MVP group of companies and particularly to Meralco. Kasi makikita nyo dyan, no? Maaaring Meralco ang punot dulo o simula, pero kasama din dyan ang cooperation ng PLDT and all other telcos that may be utilizing itong mga poste. Sir, gano'n na kapatagal ito just for context? They've been doing it since April, somewhere else. And during our last meeting, medyo magpo-full blast ang Meralco sa Manila. May special request kami. Okay. Sir, ano yung special circumstance ng Manila? Well, unang-una, gusto namin magpasalamat sa boss kay Lorne for supporting us in this area. Ang laking bagay pag nakampi mo ang City Hall at as we have been saying in the past, kami sa private sector, particularly sa Meralco, kung walang support from the government, medyo mahihirapan. Pero ito talaga kita namin ito gusto support ng Manila. Kaya talagang todo-todo na ito yung pagkilos natin. As the good mayor said, 2 million kilos of unnecessary wires. Actually, pandemic, daming nagsampay na hindi sa Meralco, hindi sa Manila, basta na lang po. Kasi lang kanilang mga Manila, dito sa advantage mo yung so ngayon, nag-ibig tayo dito. Pero alam niyo naman na kami sa Meralco, of course, talagang hindi namin titigilan ito. Hindi natatanggal ang kahuli-hulihan sa pugsanta na spaghetti wire na literally may trabaho namin. Again, I want to respect Lord for helping us in this. Sir, Kaya na mananawagan na ako, no? Kasi
we made a commitment as City of Manila. Ito na, at least let me use this avenue. All those telcos or any other services na gagamitin yung Meralco, hindi na po kayo po pwedeng magkabit. Simula last week ko, sinabi ko na to kay Andres at saka kay Engineer Randy, nang walang kukuning pahintulot muna sa Meralco. So it's the other way around. Dati, bulag ang Meralco, basta inaprobahan ng City Hall, maglalatag na. At ang gagamiting panangga, pagsilita ng mga operatives o inspector ng Meralco, may permiso kami sa local government. Ngayon, ni-reverse ko. Because they know better than us the load capacity of every post. And they understand very well kung ano lang ang dapat na nakasampay dyan. So, ang ginawa ko, as a matter of policy of the city, kaya yung mga magkakabit, that goes to everyone. We're not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo'y makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development, and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. But if it is not, then we will heed and follow the direction of Meralco. Kasi at the end of the day, puro high tension wire yan. Ano yan, mas delikado yan para sa mamamayan namin sa lungsod. Kaya naka-reverse na. So, I think that statement is being addressed to future developer of our utilities using our lamppost or Meralco na post. Sir, ano lang for those na first time itong makikita o like either one or both, bukod sa sakit sa mata, gaano siya kadelikado? As I have said, it's the load. No? May particular load lang ang mga poste. At yung ibang poste, in fairness, na pag-usapan na rin namin last week, yung mga for anong tawag natin yung tatanggalin na? Retirement. For retirement. Yun, kailangan. Karga mo ng load yun, tutumba yan. Una, perwisyo na yung kuryente pag nawala. Pangalawa, iniiwasan natin siyempre buhay na pwedeng madisgrasya o masaktan. So it's more on public safety. The eyesore concept or the eyesore idea, medicine lang yun. Pampasarap lang. But it's more on, we are concerned to the safety of the pedestrian or the passers-by or those passing through our street. Hanggat maaari, siyempre. We cannot promise you 100%, but trying to minimize the possibility of accident. Matagal-tagal to. 1-2. Magkasawa. Hanggat may problema. Ano naman kasi yung urban blight na yan, na initiative ng Meralco, hindi lang naman dito sa Maynila. I think they're gonna do it sa area na siniservisan. We're just taking the advantage of them going back to Manila and throw all the necessary support ng city government agencies na mapagtagumpayan nila yung plano nilang maisaayos, maitama at maging ligtas yung mga poste at kawad ng kuryente. Sir, same question lang po, yun po again is pag sobrang gamit